Magandang araw mga Lodski, mga Lodska. Maulan dito ngayon. Last 3 na ng hapon. Mula maga pa yung ulan na yan, oh. Ano? Pintana, oh. Tuloy-tuloy, hindi lumalabas ang araw. Paggabi pa nga yan. Ano nga pala tayo ngayon? January 8, 2024. At yun nga, hindi lang tayo napa-reaction video. Kasi nga hindi naman talaga ako political vlogger. Kaya hindi ko minsan nga naglalabas din tayo ng ating saloobin sa mga issue na bilang isang butante rin naman at isang mamamayan yung mga issue na nakaka-apekto sa akin o sa ating lahat naisip ko rin naman na mag-react, kumbaga. Kung sa tingin ko ay para napapalabis din, kung sa tingin ko naman medyo okay, di. Pero nagpapasalamat ako. Ilang naman ang intensyon ng mga pakunti-kunti kong video na katulad nito. Hindi naman tayo kasing husay nila. Diba? Kaniwang tao lamang, halayaan ko rin nun maglabas ng mga nasa kalooban ko. Katulad din naman nila. At nabulaga yung isang host ng Itbulaga, Channel 7. Sabi niya mahaba pa ang laban, sabi niya. Kasi nga 'di ba, nasa korte yung usapin tungkol dun sa title na ginagamit nila, yung Itbulaga, ng Tito Vic Enjoy. Hindi pa masyadong lumalamig yung inangatan niyang upuan, sabay naglabas na ng desisyon yung RTC ng Marikina na hindi na pwede nilang gamitin ang Itbulaga na title dahil ito nga original na nila Tito Vic Enjoy. Sa kanila ito. At okay, nagpapasalamat din naman ako dahil itong Tito Vic Enjoy, yung idol ko rin ang mga ito. Way back of 80s pa. Mga naging paborito ko rin itong magaling din kumanta ang mga ito. Ginagawa nilang comedy ba yung mga OPM natin mga panahon na yun. Tapos lalagyan nila ng mga comedy lyrics. Magaling kumanta ng tatlong ito. Yun doon, naging pamilyar. Naging tagahanga na rin ako ng mga ito. At ngayon nga kung ilang buwan na rin sila sa TV5, ang ginagamit nga nila yung TVJ. Initial ng pangalan nila, diba? So, at ngayon nga, nanalo sila. Talagang yun ang gagamit nila na long time show. Okay, nadaanan lang natin ang pasaya paliid. Idol nga natin, diba? Punta sa ating reaction video talaga. Ang ating main topic para sa araw na to. Nagdidiwang ang kabilang panig. Ang talay namang kabila di puro depensa at kung yung iba medyo nawindang. Siyempre kaya nga to may tigkabilang panig. Dalawa talagang faction ito. Kaya lang naging isa. Naging unit team nga yung mga loyalist at siyempre yung DDS. Sa akin naman, wala ako ritong kinakabig. Wala rin naman akong tinutulak. Kabilang kaya rin ako sa bumoto na 31 milyong Pilipino sa dalawang ito. Siyempre, ang BP ko, Inday Sara. Ang pangulo ko, si BBM. Ganun lang yun. Kaya lang nga tataka rin nga tayo. Dahil mayroon din akong magbukas ng social media. Sa mga vloggers na napapanood ko rin. Parang lumalabas, parang pinagsasabong nila yung dalawa. Hindi naman dapat mangyari. Diba? At kung sila makakabasa o kaya makakarinig ng isang nababagong issue,
Pag sa tingin nila ay papabor sa kanilang pinapanigan, sinusunggaban ka agad nila. Ginagrab agad nila yung mga pagkakataong katulad nun. Tulad na lang ng pulburon video. Sa tingin nila ay medyo pabor sa kanilang sinasang-ayunan na politiko. Ayun. Sinunggaban ka agad nila at nagkanya-kanya na sila ng interpretasyon. O ay paano? Nagsalita yung kanilang bossing, yung amo nila. Si PRRD. Na wala naman daw pulburon video. At kung meron, di sana nilabas na. At ganun din ang pananaw ko dun. Sa ano ko pa yung napapanood, dati pa yung pulburon video na. Hindi naman ako naniniwala dyan. Lagi kayang nabubuksan ko yan sa YouTube kahit di ko naman hinahanap. Laging lumalantad sa hul ko. At yung vlogger na si Maharlika ang nakikita kong naglalabas parating yan. Yung may magic wand ba. At talagang sa pakiramdam ko, talagang pangas talaga rin siya. Hindi natin alam. Wala akong alam doon kung bakit ganun kalakas ang loob din niya. Talagang sa tingin ko, meron din talaga siyang pasyan kung bakit ganun kalakas. Talagang kilala rin niya dahil may mga picture naman na pinapakita siya na kasama niya ang Pangulong Marcos, yung asawa si Lisa. At sa tingin ko talagang meron din siya talagang nalalaman na yung issue na ito dapat hindi ito masyadong pinagpapatulan o pinagsasasakyan ng mga vloggers. Pagkatapos lalagyan nila ng kanya-kanyang mga siyempre kumakalat ang imahinasyon. Ganun talaga ang isang chismis. Ito rin natin chismis to dahil hindi naman to napapatunayan pa, di ba? Ang isang chismis kaya, pag nagyan ay 3, 4, 5 salin na, ay talagang nag-iiba na yun. Kung sa unang sinabi mo itlog pa lang, pagdating sa ikalimang salin na yun, ayun, kinatay na yun na manok. Ang makikituran sa ikalimang salin. Ganyan kadindi. Ang mga salin-salin sabi. Kaya ang hirap niya na basta-basta ka lang maniniwala. Okay. Ito na napanood ko nakaraan din. Yung 2 matandang general na sumakay pa rin sa ganyang mga issue. Yung pulburon video na yan. Sabi pa nga niya napanood na ito ng kasama kong general din yung kabats din. Yung mga PMAers itong sinasabi ko. Mga retirado na. Sa isip-isip ko lang. Napanood na niya. Sino nang humihi ka ng kopya? Ipasink mo sa iyo. Para mapanood mo na rin yung ganyan parang kung nagsasalita ka. Di meron kang tibay na basihan. O hindi ba? Total kaibigan daw niya yung nakapanood na. O manong isin magpasint siya para siya mismo makita niya. Napag-aralan niya kung PK ba ito. Kung inedit lang ba ito. O talagang pwede itong ilantad sa publiko. Ganun di ba? Mas marunong siya dahil matanda na nga siyang general retirado. Ibig kong sabihin niya, kung may mga pinaglalaban man sila, kung mga hinay sa gobyerno, ibukod nila yun. Huwag na sila sumakay sa ganong mga usapin. At kumbaga, kung magtatagumpay yun, karagdagan na lang doon sa sarili nilang mga itinataguyod na mga karaay na sa gobyerno, kung meron din sila. Hindi, parang naging main topic na rin ng general na yun. Yung tungkol sa pulburon video. Parang kumbaga, dinidiin din niya ng gusto si Marcos. O sa madaling salita, ang laking binibigyan din ang paninira, kumbaga. Yung sa akin lang naman, pagpalagay ng gumamit ito dahil ang ground din naman niya na pinagtitiban. Gaya yung sinabi nga naman ni PRRD nung nangangampanya pa si Marcos na mayroon talagang isang presidentiable na gumagamit ng cocaine. Pero wala naman siya sinasabing pangalan nun. Di siguro napagtagni na rin ng general na kaugnay yung pulburon video. Doon sa sinasabi ni PRRD ay paano yan. Nagsalita na nga kahapon, nagpa-interview sa press. At sinabi niyang walang katotohanan. Hindi naman ibig sabihin porque sinabi ni PRRD na walang pulburon video. Wala nang gumamit ng cocaine. Ang mahalaga naman nun ay video ang pinag-uusapan. Pwede mo lang gumamit ng ganun tapos hindi naman naka-video. Di ba? Kaya hindi ibig sabihin na
sinungaling na rin yung sinabi ni PRRD na merong presidentiable na gumagamit ng cocaine. Wala lumaiharap na video, pero sa isang banda, edi parang kaugnayan dun. Di ba? Kung susuriin mo. Pero sa akin ay ganito. Sa mga nagbablog, iwasan natin yung mga fake news. Parang dalawang pangyayari na kaya ito. So, napapansin ko rin nga sa mga vloggers na pabor sa ating, sa former president natin. Parang palagi silang nakukuryente. Di ba? Parang palaging exaggerated ba yung kanilang mga attack. Kalayaan nga, yung piruang sa akin, hindi naman dapat labis-labis. Ako din, siyempre, pinupuna ko rin, si Marcos, palibasa, pinaburang ko rin siya. Gusto ko rin makita yung mga pinangako niya nun. Talagang sinasabi ko rin, katulad ng 20 pesos na bigas. Katulad ng 1 milyong pabahay. O yung tungkol sa no entry ang ICC. O yung tungkol sa West Philippine Sea. O mga pinupuna ko rin. O yung war on drugs. Yun ang aking mga tinutukoy. Dapat, kung ano lang yung totoo, kung ano lang yung ating nakikita, kung ano yung ating nararamdaman, kung ano yung ating mismong na-experience, yun lang dapat ang ating ibabato. Yun ang dapat lagi nating itatalakay. Hindi yung nakarinig tayo ng ganong vlogger, sinakyan natin, tapos lalagyan pa natin na interpretasyon na talagang ang dating, na interpretasyon natin, talagang baon na yung tao na tinutukoy nung vlogger na ating pinagkunan, ng informasyon na yun. Kasi talagang masisilat tayo ng masisilat at ika nga yun, kukuryente. O, di ba? O, nung nagsabi na si PRRD ng ganun, hindi ko paano. Ang sa akin, yung irespeto natin. Kung sino yung nari sa pisto, yun ang boss natin. Ganun ang talagang sistema niyan. Hindi yung palagi paulit-ulit na lalaban ka. Na kakasangkapanin natin yung kalayaan sa yung tinatawag na freedom of expression. Hindi parating ganun. Pwede naman tayo magsalita, di ba? Katulad itong ginagawa ko. Yung mga napupuna rin ako, pero katulad nung isang vlogger na loyalist ni Marcos din. Kagabi ko lang na-encounter siya. Talagang binubumba si PRRD. Mga Duterte, siyempre kasama na si VP Sara doon. Hindi ko rin napigilan na mag-comment doon. Sabi ko nga sa kanya, hindi ba't nangako rin naman siya? 20 pesos na kasi ang hirap nga ng buhay ngayon. Sabi ko, ang labas mo ng numero ng ang ating inflation nagbaba. Tumaas ang ating ekonomiya, pero hindi naman nakikinaramdaman ng tao. Bukas ang naramdaman ng tao yung paghihirap, yung pagtaas ng bilihin na hindi naman dati ganoon. Sabi, magtrabaho ka, sabi sa akin. Nagtatrabaho nga tayo, dahil isang mahirap lang tayo, kinakapos yung dati nating nabibili, hindi na natin nabibili ngayon sa taas ng bilihin. Tulad ng bigas, sabi niyo. Di sabi sa akin, di magpalit ka ng huwag ka na bumili ng bigas kung hindi mo kapalitan mo, may saging naman, may kamuting kahoy. Natawa ako sa mga tira ng vlogger na yun. Parang wala na siyang maisip dahil marami pa rin naman ako mga punto na sinabi sa kanya. Pero puro totoo yung sinasabi ko. Yun na lang sinagot niya sa akin. Di magpalit ka. Kung hindi mo kaya bumili ng bigas at mahal, magpalit ka ng pangalili sa bigas. Sabi niya saging. Parang wala siya talagang masyadong kamalayan sa talagang totoong problema. Parang ang kanya lang, gusto lang niya ipagtanggol talaga si Marcos. Parang ganun lang ang napapansin ko sa kanya. Pero pag sa umungkat ka na ng iba, parang yung sagot niya malabnaw at saka kumbaga ng piloso po na parang ganun. Siyempre, medyo bata pa yung vlogger. Ako naman ito. Siyempre, sa edad ko na ito, alam ko na rin naman yung mga bagay na may patutunguhan yung usapan o wala. Nag-out na lang ako. Sabi nga, at saka napapansin ko rin nga, pag minsan tumutol ka,
pag sinasabing loyalista, vlogger na loyalista, pag tumutol ka, sabihin ka agad na bugok ka, bubok ka. Pero hindi naman nila maipaliwanag kung ano yung bagay na sinasabi mo. O sa tingin ko, sino kaya ang buburito at bubok? So, siyempre, haba naman ang pagtatalo. Siyempre, nakikita naman natin na lutang lang yung gusto nilang mangyari. Ipagtanggol lang. At sa halip ng ibaon ng buwan si BBM, nilalantad naman nila yung mga achievement nito, nilalabas nila. Yun nga lang, di puro mang nakalista lang. Yun nga lang ang kulang. O at di, kahit si BBM naman siya ang pangulo ko, siyempre karapatan natin din kunin kung ano yung kulang niya. Construction kaya ang aking pagbatikos, hindi naman yung para ibaon siya sa komuna yung katuluyang patalisikin. Hindi ganoon. Ang gusto ko lang naman ay baguhin kung ano yung kulang. At hindi ba't halos naman marami din ang umaamin. Kahit nga yung mga vlogger na loyalist, umaamin sila talagang medyo weak yung leader natin. O, kung ikaw talagang pagsuri, mapanuring tao, talagang mahalata mo na medyo mabagal siya umaksyon. Pero sa halip na gano'n, alalayan natin siya. Tulungan natin. At ang tagal pa niya, di ba? 2028 pa bago siya bumaba. Maraming bagay pa sigurong pwede niyang magawa na kung ngayon ay kulang, ay sigurado namang maaaring mapunan niya. Ano naman lang sa akin, yung mga vloggers na nagpapagulo, medyo boss-bossin yung mga labis yung pagsunggab sa mga issue na sa tingin ninyo pagpapabor dun sa inyong politiko na pinapanigan, sinusunggaban nyo agad tapos dinadagdagan ninyo ng interpretasyon para lalong mabaon yung tao. Tapos sa kabila naman, ganun din. Pwede naman tayong pumunta contraction dapat pagpunan natin. Hindi yung pampabaon dun sa nakaupo o pagdurog sa kanya. At kung bago ka pa lang sa himpilan kong napakaliit na ito, huwag mo naman kalimutang i-subscribe. At i-like na rin ang para itong mumunti ko namang pananaw kahit pa paano ay makarating din sa iba.